Chinese TV. Sa tanang buhay ni Dominic, ngayon lamang siya hindi nakapagsalita ng ganon. Naroon pa rin ang kaba sa dibdib niya. Bahagya ng dumaan sa pandinig niya ang akusasyon ni Tita Constancia. Kung titingnan si Tita Constancia, ay okay naman. Pero in a few seconds, nakita niya ang tila sakit na dumaan sa mukha nito. Itinatago ba ng mami ni Andrea ang totoong nararamdaman sa kanila? O namalikmata lang siya? Kumawala si Andrea mula sa pagkakayakap niya. Nabaling dito ang atensyon niya. His arms almost reach out for her. Parang may nawala sa katawan niya sa paglayo nito. Muli ay itinaboy niya ang nararamdaman. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa mag-ina. Mami, o tala sabi ni Andrea. I'm sorry. May kasalanan ako sa inyo. Nagsinungaling ako. Please forgive me. Hindi kasalanan ni Dominic. Si Dominic at ako ay... Subalit bago matapos ni Andrea ang sinasabi, ay inagapan iyon ni Dominic. Mami, hindi ba sinabi sa inyo nitong asawa ko na 2 araw lang ang meeting ko? At kahapon ng gabi, ay kailangan kong daluhan ng premiere night ng pelikula na isa sa mga artista ko sa telebisyon. Pagkatapos ay tumakbo ako pabalik sa studio para sa taping. Bigla ang paglingon ni Andrea sa kanya na kung nabali ang leg nito ay hindi siya mabibigla. Nakita niya sa mukha nito ang tila pagkabigla. Hindi niya naisip kung bakit nasabi niya iyon. Pero ang alam lang niya ay isang kasinungalingan ang ginawa niyang kanyang pagsisisihan sa huli. Isiping inakala niyang nasabi na ito sa ina ang tungkol sa pagsinungaling nito. Now, he had blown the chance for Andrea to rectify her lies as he knew she was about to do. Instead, he had even compounded it. Lalo na't anumang araw ay maaaring umuwi ang mamang niya mula sa Amerika. Hindi lamang si Tita Constancia ang problemang kakaharapin nila, kundi pati na rin ang mamang niya. Pero papaano si Sarah? Nakaplano na ang pag-propose niya sa babae. Pero papaano siya ngayon makapagpo-propose sa girlfriend, gayong pinalawak at pinahaba pa niya ang pagkukunwaring mag-asawa sila ni Andrea. Pero hindi niya kayang tingnan ang totoong pamimighati sa mukha ng kaibigan. Maaaring nakahilig si Andrea sa drama, pero ang nakita niya sa mukha nito kani-kanina lang ay totoo. Hindi niya masasabing nagdadrama lamang ang babae. At kitang-kita niya sa mukha nito na talagang totoong-totoo ang pinakawalang emosyon. Emosyong sumundot sa kanyang puso. Besides, baka nga hindi kayanin ng puso ng mama ni Andrea ang ipagtatapat nito. Paano kung sa mga sandaling iyon ay totoong may dinaramdam si Tita Constancia at pilit lang na hindi ipinapakita? Tumaas ang kamay niya patungo kay Andrea at hinapit niya ito pabalik sa kanya. Umabot sa pandinig niya ang mahinang pagsinghap nito. Ano ho ba ang iniiyak nitong asawa ko, ha, mami? Sabay halik niya sa pisngi nito. Nanlaki pa lalo ang mga mata nito sa pagkakatitig sa kanya. Noong mga oras na iyon ay kitang pulang-pula ang mukha nito. Kung namangha si Andrea sa ginawa niya, ay dobleng pagkamangha ang nararamdaman niya. Ang halik na iyon ay kakaiba. Hindi niya pinilano iyon. Kung papaanong hindi rin niya pinilanong awatin ito sa pagtatangkang sabihin sa ina ang katotohanan. Ano ba nangyayari sa kanya?
Nasisiraan na ba siya? Umabot na ba sa ganito ang pagnanais niyang protektahan na kaibigan niya? Lalo nang hindi niya inaasahan ang reaksyon ng sariling katawan. Isang simpleng halik lamang iyon, pero para bang may kuryente na lumabas sa kanyang katawan nang maramdaman niya ang pagkakahalik sa babae. Gusto niyang malunod sa presensyang iyon. Naputol ang daloy ng isip niya nang muli niyang marinig ang singhap ni Andrea. Sa pagkakataong iyon ay alam niya kung bakit dahil bahagyang inalayo ni Andrea ang sarili mula sa ibabawang bahagi ng katawan niya sa dismuladong paraan. Tila pagkalito na may sinamahang hindi mapaliwanag na emosyon ang nakita niya sa mga mata nito at napunan niya na unti-unting paggapang ng pumumula muli na mukha nito. Aba, di malamang na selos doon sa babaeng kapit-kapit mo sa baywang. Ani ni Constancia. Walang kamalay-malay sa namamagitan sa kanila ng anak nito. Nasa tinig pa rin ng mami ni Andrea ang iritasyon, pero bahagya ng nagmaliw ang galit. Aba, Dominic, ako man itong asawa mo'y baka binato ko na yung telebisyon. Natawa si Roon. Totoong tawa. Niyuko niya si Andrea. Totoo ba nagsiselos ito? O drama rin lang nito sa ina iyon? But surely, the tears were an exaggeration. Kilala niya si Andrea. Ang maladramang style nito ay kayang-kaya nito. Talaga ba? Nagsiselos ka kay Sarah? Tanong niya sa babae. Hindi agad nakasagot si Andrea na para bang totoong nalilito. Oh, wag mong sabihing paiiralin mo ang pride mo ha, Andrea? Singhal ni Constancia sa anak. Bakit hindi mo aminin diyan sa asawa mo? Namuntik ka ng himatayin nang makita mo sila ng babaeng iyon sa TV. At lalo't sinabi ng announcer na may relasyon silang dalawa. Mami, showbiz po yun. Ani ni Dominic. Pampadagdag po ng rating sa show. Hindi niya matiyak kung papaanong lumabas sa bibig niya iyon. Hindi mo girlfriend si Sarah? Ani ni Andrea. Bahagyang naningkit ang mga mata. Tuluyan nakarecover sa pagkabigla nang maisip ang nakita sa screen. Ngumiti si Dominic. Ngayon, ito na ang totoong Andrea. Bahagya niyang pinanlaki ang mga mata na para bang may gusto siyang ipahiwatig. Bakit, sweetheart? Hindi ba't masyado naman yatang akusasyon yan? Gayong hindi pa natatagalan mula ng pakasalan ko ang babaeng iniibig ko. Nakatingin siya sa mga mata nito. Naghahamon na pasubalian nito ang sinabi niya sa harap ng mami nito. Hindi niya maisip na para bang nai-enjoy na rin niya ang oras na iyon. Sinungaling, bulong nito. Nararamdaman ni Dominic ang galit na nagsisimula ng umahon sa dibdib nito. Hinawakan niya ang baba nito at ikinulong ang mukha nito sa mga palad niya. Pagkatapos, yumuko siya at muling hinalikan ng labi. Nilunod ng halik niya ang iba pang sasabihin nito. Tila walang pakialam si Dominic ng oras na iyon. Ang gusto lamang niya ay maramdaman ang labi nito. Maramdaman ang katawan nito. Maya-maya ay nagsalita si Constancia. Mga batang ito, kaibang-kaiba nung panahon namin ni hindi namin makuhang hagkan man lang ang pisngi ng isa't isa sa harap ng ibang tao. Mag-asawa na rin kami noon ng daddy mo. Pinutol ang tinig ni Constancia ang paggalat ng pagnanasang unti-unti nang gumagapang sa pagkatao ni Dominic na tila lingkis ng sawa. Si Andrea naman, mabilis na kumawala mula sa pagkakayakap niya. Kung may pagpapasalamat si Dominic ng oras na iyon, ay iyong nakatalikod si Andrea sa ina at hindi nakita na Constancia ang mapusok na halik niya.
Ako nga'y papasok na muna sa silid ko at pag-usap kayong dalawa ha. At ipag-ihain mo yung asawa mo, Andrea. Umiiling na tumalikod ito at nagbalik sa sariling silid. Hinintay ni Andrea na makapasok at maisara ng ina ang pinto ng silid. Pagkatapos ay napabuntong hiningang napasandal siya sa barandilya. Nasa mukha pa rin ang hindi maipaliwanag na emosyon. Hinalikan siya ni Dominic at hindi siya makapag-respond ng oras na iyon. Tulad din noong gabing ng acquaintance party, may 3 taon na nakalipas. Ano bang ginagawa mo? Tanong nito na pinamulahan ng mukha. Anong ginagawa ko? Tanong ulit ni Dominic. Inilahad ni Dominic ang 2 kamay sa painosenteng paraan. Umingos ang babae sa kanya. Sasabihin ko na kay mami ang lahat. Pero inawat mo ako. Hindi kita maintindihan. Andrea, nakita kong sinapo ni tita ang dibdib niya kanina. Hinagod niya ng kamay ang batok at tumingala sa kisame. Hindi niya matiyak kung iyon nga ba talaga ang dahilan lang niya. Hindi rin naman niya titiyak kung talagang ang sinapo ni Constancia ang dibdib habang nang gagaliita sa kanya. Agad gumuhit ang pag-alala sa tinig ni Andrea. Nagsasabi ka ba ng totoo? Tanong nito. Napabuntong hininga siya. Bakit naman ako magsisinungaling? At bakit kita aawatin gayong iyon mismo ang ambilin ko sa yung gagawin mo? Tila nawala ng lakas na napasandal ito sa gilid. At sa kauna-una ang pagkakataon ay noon lang napuna ni Dominic ang suot nito. Kitang-kita niya ang magandang hubog na katawan nito na ngayon ay nakahantad ng gusto dahil ang suot nito ay puting shorts. Kung may salita namang maiksi pa sa maiksi, ay iyon mismo ang suot nito. Mas inihahantad ang dapat itago kaysa takpan. Hindi malaman ni Dominic kung anong gagawin sa nararamdaman at sa nakikita niya. Nagsisimula ng gumapang ang init sa katawan niya. He had known her for as long as forever. She was a modern as the next woman. Pero hindi pa niya ito nakita nagsuot ng ganito na para bang gusto nang ipakita ang lahat. Well, bathing suit was another matter. At iba iyon. Oh, anong tinitingnan mo diyan? Tanong nito. Bakit ganyan suot mo? Halos na pabulong na tanong niya. Gusto niyang mapahiyang tinititigan niya ang mga binti at harap nito. Halos subad ka na. Hindi ka ba marunong magpanjama man lang? Anong halos subad na ako? Sabi nito. Anong tawag mo dun sa suot ni Sarah kanina, Steve ha? Aba, halos na lamang ibigay ng lahat sa kanyang mga fans. Kita mo nga, parang walang suot. Halos na parang transparent yung suot niya. Shh! Baka marinig ka ng mami mo. Napakaano mo? Sabi niya. Ano ba nangyayari sa'yo, Dominic ha? Kung titigan mo ako para bang gutom ka at ulam ako. Napataltak si Dominic at tila napahiya sa sinabi ni Andrea. Nagagawa nitong ilabas ang lahat ng uring emosyon mula sa kanya na hindi kumukurap. Ulam? Kung ulam ka, ang tingin ko sa'yo fried chicken. Ewan ko sa'yo, tsaka bakit mo ba ako nilikan? Muling sabi nito. Hindi lang basta halik yun ha. Parang gusto mo na akong lapain ng oras na yun ha. Pinisil niya ang balikat nito at ngumiti, kasabay na pagbukas ang pinto ng silid niya. Ano na lang sasabihin ng mami mo kung hindi ko ginawa yun ha? Mag-asawa tayo hindi ba? Sabi niya. Ilang hakbang pagkapasok ay itinulos sa kinatatayuan niya si Dominic. Tamang silid ba ang pinasok niya?
May bulak-laking kortina sa dalawang malalaking bintana na patong-pato ang mga raffles. Ang kama ay may kakaibang bedsheet na sa wari niya ay noong unang panahon pa ni Maria Clara dahil may mga bordang ibon at bulaklak sa gitna ng puting tela. Ang laylayan ay nakabordang scallop. At sa bedside table ay isang frame ng wedding picture nila ni Andrea. Ang kunwari kasal nila. Humakbang siya patungo sa walk-in closet na ang laki ay kalahati ang sukat ng bedroom. Lalo na siyang namangha sa nakita roon. Nakasabit ang mga damit nito alongside with his clothes. Ang karaniwang malinis at walang lamang tukador niya ay puno ng pambabaeng gamit. Pulbo, pabango, brush, at kung ano-ano pa. Pinilit niyang timpiin ang iritasyong gustong umahon sa kanya. Nararamdaman na naman niyang may pumipintig na ugat sa dulo ng noo niya. Sino ba nagbigay sa babaeng ito ng karapatan na gawin ang lahat ng ito at manipulapahin ang buhay niya? Pero bakit ka nagagalit? Isang boses ang nagtanong sa kanyang utak. Hindi ba't ikaw ang nagpatuloy mismo sa pagkukunwaring ito? Kung hindi mo siya inawat sa pagtatapat, ay malamang na nasa tabi ng mami niya matutulog si Andrea. At bukas ay malaya ka na uli mula sa pagkunwari. Muli ay sabi ng mahinang boses. Hindi niya pinansin iyon. Ibinalik niya ang tingin niya kay Andrea na nakasandal sa hamba ng walk-in closet. Umalis lang ito roon nang humakbang siya palabas. Talagang pinaghanda mo ng lahat Aniya, na puno ng pag-uuyam ang tinig. Gusto kong pagtakhan kung talaga nga bang babawiin mo sa mami mo ang kasinungalingang pinasimulan mo. Dominic, sasabihin ko naman sabi nito. Halos tumaas ang boses bilang depensa sa akusasyong nasa tinig niya. At sinisimulan ko nang sabihin pero ikaw ang bumawi. So kasalanan ko pa ngayon. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Nakita ko sa tita na hindi ako naniniwala sa'yo. Okay si mami. Okay siya kanina. Mataas ang boses nito. And yes, kasalanan mo itong ngayon. Dapat sa sandaling ito, tapos na ang pagkukunwari natin. O baka naman nakakita ka ng pases para hagkan ako. Ano? Huwag kang Adria. Sabi niya. Umangay ang kilat nito. Huwag kang magsinungaling sa akin, Dominic. Naramdaman kong tumataas iyan. Inginuso nito ang bagay sa pagitan ng mga binti niya. Anong iyan? Tila kunwari hindi niya alam. Umikot ang mga mata nito. Pagkatapos ay ibinabang muli ang mga mata sa pagitan ng mga binti niya at ngumuso. Iyan iyan. Andrea, nag-i-imagine ka na naman. Iniiwas niya ang sarili sa focus ng mga mata nito at baka nga medyo nakataas pa iyon. Iyong nararamdaman mo, sanhi pa ng pagtatagpo namin ni Sarah sa apartment niya kanina. Napasangap ito. Nakita niya ang paglaki ng mga mata nito na parang hindi makapaniwala dahil ang sumunod niyang napuna ay ang pandilisik ng mga mata nito. Hindi ko alam kung maniniwala ako o matatawa sa mga sinasabi mong kasinungalingan, Dominic. Sabi nito. Pero patay yan nung kaninang una mo akong yakapin. Inginuso nito uli ang pagitan ng mga binti niya. Itinaas ni Dominic ang mga kamay sa ere na para bang, okay, awat na. This conversation is absurd. I just don't like my life being manipulated. Tignan mo na lang itong mga ginawa ko sa kwarto ko. Dahil nung unang ayusin ko mga iyan, ay hindi pa ako handang sabihin kay mami ang katotohanan. Sabi nito sa mababang tinig. Nagbuntong hininga ito at humakbang patungo sa gilid ng kama at naupo roon. Sabi mo kanina, handa ka na.
Sabi niya. Ano ang nag-udyok sa'yo na magsabi ng totoo sa ikatlong gabi ng mami mo rito? Bakit hindi nung first day o kahapon kaya? Nakasilip ako ng pagkakataon kanina. Kasi hindi naniwala si mami na nasa meeting ka. Pagkatapos napanood ka niya sa TV. Nakasama nga si Sarah. Na kung makakapit at makatingala sa iyo, kulang na lang napapakin ka. At ayon sa reporter, magkasintahan kayo. Yung luha mo kanina, part ba yun ng drama mo? Para ipakita sa mami mo na nagsaselos ka? At nang nakita mo sa TV, gagawin mo sana ng dahilan para, kunwari, paghihiwalay natin. Ganun ba? At heto siya, suddenly feeling like a fool dahil naniniwalang nasasaktan ito. Hindi. Plano kong bawiin sa mami ang sinabi ko. Gusto ko ipagtapat sa kanya na hindi totoo ikasal tayo. I realize I cannot complicate things anymore than they already are. Dahil kapag sinabi ko kay mami na kaya tayo maghihiwalay dahil lang may hindi tayo magkakasunduan, she will move heaven and earth para lang huwag tayo makaghiwalay. Tsaka hindi maniniwala yun na maghihiwalay tayo. Wala siyang naisagot. Ngayon Dominic, patuloy nito. Inawat mo rin lang ako roon. Pangatawanan mo na kasinungalingan ngayon na pinasimulan natin. Natin? Hindi siya makapaniwala. Umangat lang ang kilid nito. Oo, natin. Remember, inawat mo ako sa pagsasabi ng totoo sa mami ko. Pagkatapos ay inayos nito ang bedsheet mula sa imaginary wrinkle na yun. Tumayo siya at kinuha sa ulunan ang mataba at mahabang bolster pillow. Bolster pillow? Hindi ba wala siya noon? Paano nangyaring meron siya ngayon dito? Ibig sabihin dala iyon ni Andrea? Kahit iyon ay dinala ng babaeng ito? Inilatag ni Andrea ang bolster pillow sa gitna mismo ng king size bed. Pagkatapos, ibinigay nito sa kanya ang isang ngiting hindi na parabang ngayon lang niya nakita. Now, let's consider this bolster pillow the wall of China. Ikaw dyan sa kabila at ako dito. Pagkatapos, ay kalmanting lumakad patungo sa walk-in closet. Naiwan siya nakatanga ng ilang sandali. Hindi sinadyang nadakong muli sa paningin niya sa wedding picture na nasa ibabaw ng side table. Lumakad siya patungo roon at dinampot iyon. Nasa iritasyon at desire ang nararamdaman ng mga oras niya. Kaya kung saan galing ang ngiting na nilay sa mga labi niya ay di niya matiyak. As a long time ago, ito ang larawan ng kanyang panaginip. Pero tulad sa isang bula ay naglaho iyon. Pinagkatitigan niya ang larawan nilang dalawa na sa hindi sanay na may mata tulad ng mami ni Andrea ay hindi nito mahalatang ginawa lang mula sa modernong teknolohiya. In fairness, they made a lovely couple. Noon pa man ay iyon na ang madalas na sabihin sa kanilang dalawa ng kanilang mga kaibigan. Mabilis na yung ibinaba muli sa side table ang kwadro nang maramdaman ng paglabas nito mula sa walk-in closet. Nilingon niya ito at muntik nang lumuwa ang mga mata niya